the name of the Lord. Isa pong blessed na gabi na naman sa atin po ng ating pong prophetic word streaming. At again, unang-una ang ating pong pagpapasalamat yung ating pong pasalamat sa dakilang Diyos Ama. Unang-una si God the Father, our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, ang lahat ng praises, thanksgiving sa Kanya po. At the same time, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga kapatiran na kahit ano na nga nangyayari sa kanilang mga personal na mga pamumuhay, personal na mga buhay, tapos sa bakuran nila, sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng ating bayan na ngayon po talagang medyo sabihin natin kaliwakanan ng pagkakaligalig, napakaraming issue, hindi mapatiran, hindi maubusan, Alam niyo po, padilim talaga ng padilim ang mundo. Kung titignan niyo po ang mga kaganapan, ang mga kaisipan ng sangkatauhan na mas nakararami sa mundo, talagang hindi po lumiliwanag. Sa lahat ng aspeto po ito, mga minamahal, sa spiritual, medyo naapektuhan na rin. Yung mga kulimlim at kadiliman, nararamdaman din po even sa mga churches. Supposedly, nandun ang glory ng Panginoon. And it's everywhere, affecting lahat po halos ng aspeto ng pamumuhay ng tao. So at any rate, sa kabila po niyan, magpapatuloy pa rin po yung salita ng Diyos. So, mga minamahal, yun na nga, sa kabila po ng kadilimang ito, meron po tayong makikita o pwedeng makita o pagmasdan na magsisilibi pong ilaw at liwanag. Sa kabila po ng tumitinding mga kadiliman, kaguluhan, nandyan na po yung sabihin natin mga banta ng digmaan. Hindi pa naman yata talaga totally tapos yung issue ng Ukraine at saka ng Russia. Tagal-tagal na po yun, Kasi right after COVID, yun ang sumunod. Tapos wala pa rin pong puknat, patid, tigil. Yung pong sabihin po natin inflation po sa larangan ng economy. Napakarami pong unemployed. At sa kabila ng kumikita ang maraming tao, yung mga may trabaho, sa kabila po na may mga trabaho, mga minamahal, hindi po sapat yung kinikita ng marami. Even mga businesses, kumpara doon po sa mga commodities, sa mga presyo ng bilihin at cost of living, mga minamahal. At hindi lang po ito sa isang bansa, ito po'y nadarama ng buong mundo, mga minamahal. So, lahat na naapektuhan. Yung pong Israel ay hindi pa rin po tapos sa issue ng pakikidigma nila sa mga, sabihin natin, tumira sa kanila. Ano ba tawag doon? Mga Hamas nga ba tawag doon? Yung puwersang Hamas na mga Palestino na so tuloy pa rin yung conflict nila at higit sa lahat ang sabihin po natin hindi gumaganda kundi lalong lumalalang tensyon sa pagitan po ng China at ng Pilipinas diyan po sa depende kung sino ang nagsasalita, South China Sea nga ba o West Philippine Sea, mga minamahal. So samut-sari po, nandyan din po ang mga iba't ibang issue sa mga, sabihin natin, even Christian churches, nagkakaroon po ng mga shaking, mga minamahal, gusto ko lang pong i-assure sa lahat ng mga natitira pa na nagmamahal sa ating pong programang Bangon Sundalong Kristiyano, kasi during COVID time, saksakan po talaga ng hindi ko naman sinasabing hindi na po ngayon, kaya lamang, siyempre nga, yung passion, yung tindi, yung interest at partisipasyon ng mas nakararami kakaiba nung mga panahon ng COVID pandemic kaysa po sa panahon ngayon. At hindi ko po alam, tanging Diyos lang po ang nakakatalos at nakakaalam ng kung ano't ano man pong mga kadahilanan
Pero nagpapasalamat po tayo doon po sa mga nagpapatuloy. Ako po ay saludo, buong puso po ako. Alam niyo po, kulang na kulang ang oras ng aking pagtulog. Higit sa lahat, minabati ko nga po pala, no? Na pare-pareho kami galing sa labas. Ano? Welcome back, Sister Cynthia. Thank you sa pasalubong na sa amin, galing Thailand. Maraming salamat. Kagagaling lang po namin din sa Valencia at saka sa Lantapan, Kibangay, Bukidnon. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Ano po, nung ating pong mga kaganapan o mga naging ministry doon. Salamat po doon sa mga tumanggap sa amin, mga tahanan at mga kaluluwa na nag-entertain sa amin doon po sa Bukidnon. Maraming salamat din po. At hello, Sister Virgie. Kumusta kayo dyan? Ano po, Sister Daisy Bennett, yung mga Sister Edna, yung mga nasa abroad, ano, yung mga tutor sa Italy, nanonood pa rin naman po sa atin sila Sister Marlene. Ano po, tutor, hello, lagi pong present yan, Sister Marlene. Saka po yung kanyang, hindi ko alam, related ka kay Brother Glenn, dyan sa, ano ba yan, Butuan ba yan? Sa lahat po na nanonood sa atin all across, ano po, yung sila Frankeli sa Middle East, hello po, mga minamahal. So again, magsasama-sama po tayo, mga minamahal, ano? Sa darating po na 16 at 17. Ano po, 16 and 17 doon po sa Calamba, Laguna sa 2-day spiritual feasting celebration po ng it's a milestone. We really are marking a milestone na po, the 24th anniversary ng Apostolic Church of Jesus the Messiah, Manila. So mga minamahal, ngayon hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga panahon na ako po nagdi-discuss naman at kumikilala ako personally. Ako mismo, wala po akong negosyo. Baka sabihin po ninyo, meron po akong business na pansarili. Wala po. Pero ako po'y sumusuporta at tumatangkilik sa mga mahal nating kapatid na sino pa ba susuportahan natin? Yung mga taga-sanlibutan ba? Sino po ba susuportahan natin? Yung mga negosyo na nasa mundo o yung mga negosyo ng mga kapatiran natin na ang gaganda ng mga puso? Ano po? Di syempre doon ako, unahin ko yung mga kapamilya ko, unahin ko yung mga Christians, ano ho? Mga minamahal na napakaganda ng mga puso na tumulong sa ministry. So yan po ay may mga panahon po tayo na magpa-plug po tayo ng kani-kanila pong mga produkto at mga sabi natin services, ano, mga minamahal, ano po. So mabuhay po kayo mga Christian business people na ang heart gusto din pong makatulong sa expansion ng gawain ng Panginoon. Manalangin po muna tayo dahil maganda po ang paksa na pag-uusapan natin sa gabi pong ito. Makapangyarihan Diyos, Father God in heaven, Almighty God, in the name of your Son, Christ Jesus, our Lord, the Messiah, and the Holy Spirit, nagpapasalamat po kami sa gabing ito po. Kami po ay magkakaroon na naman po ng sariwang talakayan at mga pag-uusap, breaking of bread, at liwanag. The light coming from you, O God. The light coming from your holy words, O God. The light coming from the Holy Spirit. Huwag po ninyong pabayaan na madiliman at madaya o malinlang o maligaw o madapa ang inyong mga anak, Lord. Sabi nga, mahirap kaming madapa, mahirap kaming madaya, mahirap din kaming malinlang kung makita lang namin ang liwanag ng inyong mga salita. And ang Holy Spirit po ang aming number one teacher. So I pray na sa gabi pong ito, ay habang may mga anak kayo na magre-receive ng word, kayo lang po, Ama, nakakatalos, nakakaalam kung ano mga puso namin. Ano, Lord, Ama, i-bless nyo yung mga may totoong puso sa inyong mga salita na wala pong reservation. Bagkus ay meron pong bukas na puso at kalooban na tanggapin ang inyong mga maliwanag na aral. Holy Spirit, Lord Jesus, pag nireject namin ang inyong salita, it's really rejecting you. So Ama, I pray na i-bless niyo po ang bawat isa in the matchless and holy name of Jesus Christ the Lord. Amen. Mga minamahal, ang kadiliman po na bumabalot ngayon sa sanlibutan, lalo't sa kaisipan ng maraming tao, hindi naman dapat ito na sana sa mga anak ng Diyos. Imagine niyo na lang na tayo po yung mga disipulo at alagad ni Kristo na balot
ng matinding kadiliman, pero tayo po ay nasa gitna ng binabagyong, sabihin po natin, nandun tayo sa gitna ng laot. Nandun tayo sa gitna ng lake o ng Sea of Galilee. And it's just like surrounded ng total darkness and storms. Mga minamahal, can you just imagine yung description? Ano ho? Yung description po. Pero nandun sila sa isang space doon na kung tawagin po isang lugar na yun na lang po nagiging parang humahawak sa kanila para to keep them afloat. Yung boat ni Simon Peter. At yun po ipinapasok na ng malalakas, hinahampas na po ng malalakas. Ano? You can just imagine that's the picture of the church. And that can even also, a collective, that's the picture of the church, the boat. At it can also repair mga minamahal sa buhay natin at sa mga pamilya natin na nga binabagyo sa gitna ng madilim, mabagyong dagat. Pero amazing, bago pa sila maging total victim, hindi inalaw ni Lord na ma-shipwreck. Hindi inalaw ng Panginoon na sila po ay mapahamak, mga lunod, lumubog. Kahit po sa matinding kadiliman na yon, ay nakita nilang sumasalubong o papunta, lumalakad si Lord Jesus, the light, the hope, patungo sa kanila. Napagkamalan pa nga pong multo. Ilang beses na po natin ito na-discuss. Ano ho? At yun na nga sabi ni Apostle Paul, mga minamahal, sa kadiliman ng mundo ngayon, yung mga hindi faithful kay Lord, hindi faithful sa kanilang commitment at calling. Actually, bago natin pagmuni-munian yung word na commitment, ay atin po munang examinin at tawag nito assess, appraise. Kung yun yung mga ginagamit na word sa sanglaan, ano po, when you are appraising or ina-assess mo yung value, well, yung word naman na assess is something to do with, sabihin natin, assets and properties, ano, para malaman yung corresponding value. Pero sa naman sa mga jewelry, ano po, sa alakasan at sa sanglaan, yung appraise, may appraise. So mga minamahal, atin pong tignan po kung meron ba, kumusta yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, especially sa calling natin. Bago po natin tutukan yung word na commitment, ano po, kasi talaga mahirap po yung word na commitment na yan. Actually, 3 po yan. Sabi nga natin paulit-ulit, no? After the commitment, ano ho, check natin, baka naman puro commitment lang tayo by word of mouth. Wala naman by actions, wala naman involvement. Mga minamahal, committed but not involved. May problema nga. Yan ang sinasabi ni Mami Bebs, no? Or, another word is align. Maari naman tayong busy yung tawag dito, kiti-kiti, malilikot, hyper diyan sa mga ministries and churches natin, pero hindi naman tayo naka-align. Ako po, so dapat po natin isipin yung tatlong yun, no? Commitment, involvement, saka alignment. Pero bago po natin yan, i-appraise muna natin yung word na calling. Gaano po ba ang pagpapahalaga natin sa tawag ng Diyos sa buhay natin? Gaano ba ka-espesyal? Gaano ba katimbang? How many Christians ngayon ang naiisip pa o nagno-nostalgia na lang nung kanilang mga bygone years? Alam niyo, marami akong nakasama sa gawain ng Panginoon dati, kung gaano sila kaaapoy. Teenager pa ako, kabataan ko pa, ang dami namin. Yung iba hindi magkanda-ugaga sa pag-serve kay Lord sa praise and worship. Meron silang mga talents sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pag-reach out. Pero nung nagsipag-asawa o nagsipag-trabaho, kumusta? At pag nagkakasama, nagkakakumustahan, doon na nga lang makikita ninyo na matiray matibay. Sino-sino na lang talaga doon sa mga dating nagpa-function as ministers and servants na sa kabila ng ilang dekada ng buhay nila, sa kabila po ng nagpatuloy pa rin. Well, yun na nga.
Maaring sa isang setting, napakarami, especially the earlier, sabihin natin, ano po, yung mga naunang panahon ng pagka-Kristiyano natin, ang dami-dami natin. Lahat parang mga nagtatalo ng popcorn. Ano ho? Sa init. Sa gawain. Pero habang tumatagal, nauuwi sa kwan. Kasi nga, meron pong mga tinatawag natin, I think ho, marami sa mga nasabing mga servants and ministers, walang problema yung skillfulness. Marami naman yan Marami talaga yan, yung may mga skills, Though hindi lahat, 100%, pero maraming may skills. And God bless. Malaking blessing po yan, talento yan Regalo yan mula sa Diyos, yung mga skills na yan. Marunong umawit, matataas ang boses, hindi naman sintunado, magagaling tumugtog. Hindi naman lahat nasa larangan ng praise, worship at music. Hindi lang tumutugtog ng instruments, hindi lang. Yung iba po, ang gagaling na mga soul winners nung una. Ito pong panawagan na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago natin maisip yung word na commitment, involvement, saka alignment, malayo na masyado yun. At sigurado, magiging maayos yung CIA na yan. Yung commitment, yung CIA, Ano ba yung CIA? Hindi po Central Intelligence Agency. Kundi yun nga sinabi natin paulit-ulit. Kanina, commitment, involvement, and alignment. Malayo na po yan Ibig sabihin kumbaga, paluto na yan. Hinog na halos. Almost finished product na. Halos, Hindi ko sinasabing totally finished product na, pero by and by. Saan ba? May awit si Steve Green, find us faithful. Alam nyo, ilang gabi, ilang araw na umiiyak na ako kay Lord Sa totohanan lang po. In fact, to the point na sumasakit na nga minsan yung dibdib ko. Bakit to? Kasi nakikita ko po yung espiritu ng panlalamig sa maraming Christians. Hindi ko po, lahat tayo makakaranas po niyan. Yung para pong malamig na hangin at kulimlim ng espiritu ng panlalamig. Yung dating pananabang. Yung iba naman, parang pakiramdam nila, burnout. Alam niyo ba yung word na burnout? Hindi lang bored lang ikaw kundi wala na yung joy of serving. Para ka nagsiserve, pero nagsiserve ka na lang out of, parang hindi na committed, involved, align yan Para na lang religious obligation. Wala na po yung emotional push. Wala na yung spiritual at psychological drive. You're just, anong labas nun? Parang living dead. Sabi ng Bible, we have to serve the Lord with gladness. Kung magsiserve tayo kay Lord, dapat may apoy ng kagalakan. Naalala ko, Mama Grace. Dito lang si Mama sa tabi ko Isa sa mga favorite naming kanta ni Mama, nung ako laging hila-hila niyan sa prayer meeting, Bible study, overnight prayer. Ito po, ewan ko sa mga matatagal ng Christians, kung maalala niyo pa yung walang kamatayang awit. Ito pa naman may kinalaman sa pagsalubong kay Christ, kay Lord Jesus. Ano po yun? Habang wala pang rapture, dapat ito yung prayer na natin. Huwag ka maghintay na nagtapos na yung rapture o tapos na yung coming ni Christ. Hindi ko nagagamitin yung word na rapture dahil masyado nang na-abuso yung salitang yan Wala naman din sa Bible, pero yung eksaktong word na yan, yung pagbabalik ng Panginoon na lang, pagsalubong sa Panginoon. Yun na lang siguro tama pagsalubong. Coming and gathering, coming of the Lord in our gathering together. Yun na yung sinasabi dun sa sinabi ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 na regarding the coming of our Lord in our gathering together unto Him. Yun po yung sinasabi. So, hindi sila gumagamit ng mga salitang rapture noong unang panahon. Ang tawag po nila dyan, opisyal statement ng mga apostles is the coming of the Lord in our gathering together unto Him. Yun po, nahaba naman. Anyway, di ba may sasalubong? Mapalad yung makasalubong na umiilaw. Pero
mapapagsarahan ng pintuan. Yung mga hindi makasalubong sa saktong moment na yon ng pagdating ng Panginoon. Pag hindi na sumisindi yung mga ilawan lampara natin, nako po, hindi tayo makakasalubong. Kaya ano ba yung awit namin? Dapat ito ngayon na, huwag tayong maghintay na tapos na. Dapat ngayon na. Give me oil in my lamp, keep me burning. Di ba? Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning till the break of day. O, di ba? Come on and sing. Ano ba yun? Hosanna, sing, Hosanna. Parang ganun yun ang chorus yata eh. Sing, Hosanna to the King of Kings. Parang ganun. Something like that. Sing, Hosanna. No. So, hindi yung translation, yung word na Hosanna, ha? Transliterated po yun. Ibig sabihin, kahit pa sa Hebrew, tinranslate nila all the way sa English. Yun po yun ang sinasabing transliteration. Pero hindi po yan ang topic ko ngayon. Oil of gladness eh. Kinakailangan serve the Lord with gladness eh. Mga minamahal. May kagalakan dapat. Ano po? Nilagay na ba dito ni Faith yung may sinabi po dyan eh, serve the Lord with gladness. Alam ko, sulat pa nga ni Moses yata yun eh. Doon pa yata sa Deuteronomy, kung di ako nagkakamali. Doon sa 5 books ni Moses nag-appear yun. Serve the Lord with gladness. Bakit, ano yung kinalaman naman ng oil? Yung oil, di ba, ang sinabi ng Bible, ang katangian ng oil ano ba yung oil na yun? Sabi, anointing. Yes, totoo naman, anointing yan. I believe the fire, yung apoy mismo, is love. Di ba may awit din sa una yan, keep the flame burning in my heart. Keep the flame. So yung fire, yung apoy, kuha na yun eh. Mga minamahal, yun na yung tinatawag nating love. Naglalagablab. Yun o. Pero yun, love. Naglalagablab na love. Umaapoy. Yun man yung sinabi ni Lord sa Ephesians na pag hindi nyo binalik yung first love nyo sa akin, wala nang silbi yung ilawan. Kung hindi nyo gagamitin yung ilawan, kukunin ko yan. Andyan po yan sa Revelation chapter 2, nagsalita si Lord Jesus sa Church of Ephesus. Bakit nga ba nawawala yung love ng maraming Christians ngayon? Hindi lahat. Meron pa rin mga in love, grabe. Pero meron yung mga dating yun na, mag-isip-isip po tayo mga believers. Ito po si Kuya Rick nyo. Kuya Rick na lang ha. Never mind the word apostle, prophet, pastor, bishop, etc. Just call me your kuya na lang. Paalala. Sa Psalms, Psalms, thank you. Psalms 102. Ayan, Di ba nakita po ninyo? Sa Revelation 2:5, may pinagdaramdam si Lord sa Ephesus. Okay, walang problema. Yung doktrina ninyo, masyado pa rin kayong religious. Di ba sabi ni Lord? Sobra kayong ka-stricto pagdating sa theology ninyo. Okay. You will not compromise your doctrine. Maraming ganyan eh. Maraming mga Kristiyano, makikipag-away pa sa doktrina lang. Sabihin, okay, Ephesus, maganda yung doktrina mo, pinaglalaban mo pa nga eh. Hindi mo tinatanggap yung mga Nicolaitans. May sinabi po doon ng mga Nicolaitans eh. Yung nandiyan kayo sa church, okay, nakikita ko kayo nasa church. Sabi niya, pero, ayan, sinuri yung kanilang pagtuturo, paniniwala, okay. Sinuri yung kanilang mga gawa, okay. Pero sinuri yung kanilang mga puso, kung mainit pa ba yung pagmamahal nila sa Lord. Nako, nagdamdam si Lord. Sabi niya, I know your works and your labor and your patience, how you cannot bear them which are evil. Galit kayo sa mga masasama, okay yun. Marami naman talaga mga Christians, pagkalalot kung religious ka, lahat na lang pwede mo murahin mo siguro dahil sa pagka-religious mo.
And thou hast tried them which say they are apostles, they are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience for my name's sake, thou hast labored, and hast not fainted. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka pa rin nagsiserve sa akin. Nevertheless, kaya lang, nasa simbahan ka nga, sound nga yung doctrine mo, galit ka nga sa masasama. Pero, nakita niyo po ba? Puro mga gawa sa sarili at sa labas, yung natutukan ng ng mga taga-Epesus. Ulitin ko po. Yung gawain nila sa church, natutukan nila. Yung gawain nila sa pansarili, nabantayan nila yung sarili nila. Nabantayan nila yung mga masasama na hindi nila napayagan makapasok. Nabantayan nila yung doktrina nila. Ibig sabihin, nabantayan nila yung church, nabantayan nila yung doctrine, nabantayan nila yung mga ganyan, pero hindi nila nabantayan yung init ng pagmamahal nila sa Lord. Yun yung sinasabi ng iba na nasa ministry nga ako pero burn out. Nasa church nga ako pero burn out. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng word na burn out sa Tagalog? Filipino? Alam niyo po ba kung ano? Yan po yung kadalasang sinasabi ng mga taong medyo malala na yung cancer o sakit. Hindi lang cancer, ha? Alam niyo po sa Tagalog? Nauupos na ako. Ano ba yung word na nauupos? Ano po? Alam niyo yung upos? Sa English, yung upos, yun yung mga, bawa, katol, kandila, or sinunog. Pwedeng sinunog na kahoy, sinunog na papel. Yung mga naninigarilyo, alam po nila lalo yan. Ibig sabihin, yung nadaanan na ng apoy, wala nang isisindi pa. Once upon a time, ako inuupuan ng apoy ng Espiritu Santo. Once upon a time, mainit ako kay Lord. Once upon a time, umaapoy ako. Pero, sorry, wala na ang apoy. Hindi na inspired. Expired na. Wala na yung fire. Yun, mga minamahal. So, teka, balikan natin. Mga minamahal. Okay? Itong marami. Naalala ko lang during the time ng 80s, 90s, ang dami. Sabihin niyo pa 2000. Pero sabi, siguro nga sa tagal na rin ng sabi nga kadalasan yung matatagal, yun ang medyo nauupos na. Yung matatagal, yun na yung medyo napupudpud na, napupurol na. Di ba? Na flat tire, nako, wag naman kasi nga wala na nga pong God have mercy. Meron naman pong sinasabi, paano yan pastor? Anong gagawin ko? Simple lang. May sinasabi po na daily renewal. Kung alam natin yung Biblia, may sinabi po na daily, araw-araw nire-renew. Ano ibig sabihin ng word na renew? Renew nga binabago. Sandi lang po. Kumbaga di ba, renewal of vows. Yung mga sinasabi nga na nagre-renew sila ng vows. Nire-renew yung contract. Dalawa lang naman po yan Mga minamahal, I think ang opposite ng word na renew ay resign. Kundi ako nagkakamali. Pagdating sa trabaho, kung gusto ka pang i-extend sa serbisyo o i-promote, may renewal yan. Of course, hindi naman possible na i-diretso ka i-promote. Ano po? So, gusto pa natin to, may yun, para kung just in case na may sabihin natin expiration date yung contract. Gusto mong makuan, may tinatawag pong renewal. Hindi ba? Nire-renew. May mga bagay na nag-e-expire, totoo yun. Pero, pwedeng magpatuloy. Sa anong proseso? Anong pamamaraan? By virtue of renewal. I-renew yung lisensya. I-renew yung permit. I-renew, di ba? Yun po. So, how many Christians ang nagre-renew? How many?
Siguro pa nakakaramdam na tayo ng tinatawag po nating panghihina, pananabang. Siguro yan panggising na sa atin na dumarating na tayo sa expiration date natin. So, anong gagawin mo? I-renew ba? Yun. Pa nakaramdam na po tayo. Yan, sinabi po sa Bible, yan, nakapost naman po yan, Yan, nilagay na lahat ni Sister Faith, Lamentations 5:21. Turn us back to you, O Lord, and we will be restored. Sige tayo turo about restoration. Paano ba tayo magkakaabot sa restoration kung wala munang renewal? Renew our days as of old, renew. Mas kilala ito sa spiritual terms, sa more ecclesiastical, sabi natin, layman's word na revival. Yun po mga minamahal. Nandyan po, But those who wait on the Lord shall renew their strength. Alam niyo yung wait, hindi nga, kaya nga ako na burnout, kaya nga ako na bored dahil kakatagal ng wait. Actually, the word wait, hindi mali yung wait dun Hindi po yun yung original na intention sa Hebrew form. It's not really about waiting, it's about staying. Stay put. Don't leave. Abide and remain. Yun po yung kwan. Alam niyo po kasi itong Isaiah 40:31 na English natin, 16:11 po ito. Kulang na kulang pa yung mga English nila nung 16:11. Kaya nga, maganda yung King James. Yes, maganda talaga yung King James. Hanggang ako nga, Bible ko, King James, lahat yan, puro King James yan Pero yung passion ko po is to study Hebrew, Greek, Aramaic. Yung mga original po nito, meron po ako mga kopya. So kung makikita po natin yung konotasyon ng sinasabing those who wait on the Lord, ang ibig po those who remain, those who stay, yung naga-stay, naga-remain, naga-abide, na sinabi naman po ni Jesus Christ doon sa John 15. Hindi yung wait lang na naghihintay, hindi. Kundi nananatili. Yung mga nananatili sa Panginoon, hindi umaalis. Matyaga, matiisin, na hindi umalis. Yan, ang resulta. Then sinabi sa 2 Corinthians, ito hindi na Old Testament ito, si Apostle Paul na, nakakaramdam din siya ng mga nararamdaman natin. Dahil grabe nga yung persecution nila. Yung lawlessness, wickedness nung time ni Emperador Nero. Saka ng first century church, grabe din. Grabe din po yun, mga minamahal. Di po nagbibiro. Grabing kadilim. Grabe kalagim. Madilim na malagim yung late apostolic age ng early church. Grabe. Massacre talaga yun. Tayo ba minamassacre ngayon? Tapos yung makita mo harap-harapan kung gaano ka evil yung mga Romano. Tapos pinapatay pa sila. Anong sabi ni Paul? Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Those who dwell under, andyan na lahat na ng verses. Hindi ko na iisa-isahin dahil nanunuyo na yung lalamunan ko. Mga minamahal, basahin nyo na lang po nandyan sa comment section lahat ng mga verses. Pinapost na po lahat na may kinalaman sa staying, remaining. At alam nyo, kadalasan, yung nakaka-remain, yung magre-remain, yun yung magiging remnant. Yun din yung tinatawag na faithful. Yung tinatawag na faithful, yung tinatawag na loyal, yung tinatawag na blessed, yun yung mga remnant. Yung remnant, yun yung mga nag-remain. At hindi ka makaka-remain kung wala kang pasensya. Kaya nga nag-merge yung word na waiting. Waiting patiently. Ayun. Pag hindi ka pasensyoso, wala kang pagtitiis, tayo, sigurado mag-step out tayo. Magwo-walk away tayo. Mga minamahal, yun na nga. Di yun yung mga tinatawag sa Bible na remove. So may dalawa May ma-remove, may mag-remain. So, saan tayo dyan?
So, ito po, napakahalaga po nitong paksang pag-uusap na to dahil I'm speaking from the heart of God. Madilim ang panahon natin ngayon. Ano ba ang ilawan natin? Emosyon natin o salita ng Diyos? Alam niyo, madaya yung puso. Pag sinusunod natin yung emosyon natin, kagustuhan ng puso natin, delikado po yan. Lalo kung yung heart natin hindi renewed, hindi pure. Kaya nga, di ba, create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Sa last days, may problema pa naman yung mga puso. The heart is deceitful above all things. So, sabi nga ni Apostle John, it can even condemn you, even if our heart condemns us, di ba? Maraming capable yung puso ng tao. Pwedeng pagsimula ng lahat ng masasama yan. Kaya nga sabi, bantayan nyo yung puso, di ba? From king to king, ha? From yung wise king. Okay, sino yung natutukoy ng wise king? Tsaka yung king of wisdom. Teka, magkaiba. Yes, si Solomon po is a wise king. But Jesus Christ is the king of wisdom. Makita po ninyo, from king to king, from King Solomon to King Jesus. Pareho yung sinabi nila. Bantayan nyo yung puso ninyo. Bantayan natin yung puso natin. Especially in the last days. Okay. So may tinatawag po tayo dito. Yung calling yung pinag-uusapan natin eh. Ano ba yung kanta na yun? Pay and cause us to be faithful in our calling. Something like that. Forgetting what lies behind. Pero ang nangyayari, dapat ganun sana habang tumatagal, lalo tayong umaapoy, lumiliwanag, nagiging active, nagiging inspirado. Supposedly, kung susundin natin yung pattern ng scriptures at saka ng song, dapat ganun direksyon natin. Sa scriptures, papaliwanag ng papaliwanag. Hindi papakulimlim o padilim. Hindi dapat tayo maligamgam. Galing sa kumukulo tayo dati, tapos ngayon maligamgam na lang. Naku po, isusuka po tayo ni Lord niyan. And because you are neither hot nor cold, because you are lukewarm, you neither hot nor cold, I'll spew you out of my mouth. Di ba sabi? Either we are boiling hot or freezing cold. But sabi nga hindi ko gusto na lukewarm. Ganon din walang iniwan yan. Hot-hot ka, cold-cold ka. Holy-holy ka, or evil ka. Ganon man yung sinabi sa Revelation, paulit-ulit. Kung ganyan ka, kung holy ka, magpaka-holy ka na lang hanggang sa pagbalik ko. Kung gusto mo naman magloko, yan ang gawin mo. Huwag mo akong lituhin para alam ko kung ano ibibigay ko sa iyo dahil walang in-between. Ngayon po yung sinabi doon sa Book of Revelation. Actually, mga minamahal, hindi po si Roderick Tesalona. Kino-quote ko lang yung mga nakasulat dyan sa Bible. Andiyan naman sa Revelation yan. Ayan o. Di ba? Revelation 3, Revelation 22:11. Grabe pa naman double-double. Double 2, double 1. 22:11. Kung gusto mong maging unjust, hindi maging unjust ka na lang. Ang judgments po ngayon ay kitang-kita din natin kitang-kita din po ang judgments ngayon sa sa mga gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Opo. Hindi po ako magsasabi na lang kung sino-sino 'yun, ha. Pero lahat po ng palso, i-expose yan ni Lord ngayon. Diba? Teka, sandali, balik tayo dun sa calling. Kumusta naman yung calling? Kailangan dyan calling. Kasi alam niyo po, kung hindi natin naintindihan, na-appraise ito, isipin muna natin yung word na calling. Ano ba tayo? Nahila lang. Gumawa tayo, hindi po si Pastor Rick ito, hindi pa pwedeng ipasa mo sa... Bawat isa sa atin mananagot sa Diyos, isa po. Hindi tayo haharap sa Diyos na kasama yung asawa mo, mga anak mo, ito na kami isang pamilya, hindi. Pwede kayo mag-serve isang pamilya, pero hindi kayo haharap kay Lord para sa judgment na isang pamilya, ha?
dapat may isa sa atin active kay Lord para ano, hindi. Bawat isa sa atin naharap individually. Wala na pong mag-asawa sa langit. It's a father-son na pag-uusap yan. Naharap yung anak dun sa ama. Yun lang ang alam ko dyan. As far as the Bible is concerned. Di ba nga't Bible naman itong pinag-uusapan natin dito? Ayokong lumihis, ayokong lumabas sa Bible, ha? Dito lang muna ako sa Bible. Huwag tayo umalis dito. Bawat isa sa atin, nakita niyo ba pinagsama-sama ba? Hindi, di ba? Magkakaiba. O yung binigyan ng 5, isa lang. Yung binigyan ng 2, ikaw naman. Yung binigyan ng 1, ikaw na naman. Tignan niyo lang po, hindi po sama-sama ito, hindi po group judgment ito. Bawat isa, kaya kung bawat isa pala tayo, di gumawa dapat tayo ng kanya-kanyang stand. Hindi yung dahil nagkahilakan ng barkadahan, sama na tayo dahil sa Judgment Day, hindi po tayo barkadahan. Kaya sagot kita, hindi totoo yun. Unless na ang barkada na tinutukoy natin dito, kaibigan natin si Jesus Christ. Pag hindi si Jesus Christ yung barkada, mahirap po yan. Hindi pwedeng sagutin. Bawat isa sa atin, paki-check mo nga, nakalagay na nga ba dyan, Faith, na ilagay mo na ba na each one of us will give an answer. Each man. Nakalagay, sinabi po sa Bible yan eh. Every man, each, individually, magbibigay po ng answer sa Panginoon. Gusto ko nakasulat dyan para baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang eh. O, yan o. Romans 14:12. So then, New King James to ha. So then, each of us shall give account of himself to God. Hindi po a group na ano to, that's entertainment. Mga minamahal. Monday group, Tuesday group, Wednesday group. Hindi po 'yun. Walang color coding dito. Bawat isa sa atin will give. Wala ka nang kasama diyan. Hindi mo nakasama yung tatay mo dyan, nanay mo, misis mo, anak mo, kuya mo, ate mo. Wala kang kasama dyan. Ikaw lang yung haharap. Ako lang yung haharap. Paano yun? Diba? Alam niyo po, yan, i-judge na nga po ako. Ready po ako magpa-judge sa inyo. I-judge po ninyo ako kung ang tinuturo ko ngayon ay biblical o hindi. Ayan. Di ba? So ngayon, mag-isip tayo, balik tayo sa calling. Tinawag ka nga ba? Tinawag nga ba ako? Bakit nga ba 54 years old na ako ngayon, nandito pa rin ako sa trabaho na to. 12 ako nagsimula. Ilang taon na yun? Ha? Ilang taon na? 42 ba? 42 years na ako? 12? 54 minus 12. Di ba? 42 years. 2024. In 2024, 42 years. Bakit nandito pa rin ako? Kasi, tinawag kasi ako. Hindi naman ako, ngayon, kaya nga, pag tinawag ka, mahirap eh. Si Apostle Paul, tinawag, kahit anong dami ng, hindi ko sinasabing hindi kami nakakaharap ng bagyo, discouragements, tukso, pagsubok, hindi. Hindi kami exempted dyan. Hindi po, prangkahan, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kami exempted dyan. Haharap lahat tayo sa mga bagyo, trials, testings, challenges, discouragements. Basahin yung istorya ni Apostle Paul, ang dami doon sa, I think, 2 Corinthians, inisa-isa niya lahat ng sufferings niya. Ang dami niyang iniwan, nawala, mga grabing mahirap na dinanas niya. Pero bakit hindi siya mati? Kasi tinawag siya eh. Pag tinawag kang totoo, yung tumawag sa atin, faithful siya. Kasi totoo yung calling. So ngayon, bakit? Kaya nga ito po sinasabi, meron namang iba na ang gagaling, may skill, mahusay
magsalita, mahusay umawit, mahusay tumugtog, mahusay lahat. Maalam. Pero hindi tumatagal sa gawain. Bakit? Kasi may galing siya. Pero ang tanong, tinawag ba? Karamihan ng mga tinawag ni Lord, ano ba yung sinabi ni Apostle Paul Ineng sa Corinthians? Ayan, salamat. Alam niyo po, ini-encourage ko po ang bawat isa na nanonood dito, na pakibasa na lang po itong mga nakasulat dito. Okay? Mga nakasulat. Ayan, nandyan. Ano ba yung sinabi na tungkol sa pagtawag? Maraming magagaling, wala mga sigurong problema sa magagaling. Iba nga, may mga patong-patong pa na diploma eh. Ang tanong, hindi maraming tinawag ang Panginoon na magagaling. Nandyan sa Corinthians yan eh. Not many noble. Not many wise. Not many prominent. Hindi sinasabing walang tinawag, pero mangilan-ngilan lang. But God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. Nakita ninyo yung 5 bagay doon na tinawag at pinili ng Diyos. Mangmang, walang alam, walang lakas, mahihina, yung mga bagay na nililiit at hindi katanggap-tanggap sa mundo, yun yung mga pinili ng Diyos. Kaya nga, dito, so that no flesh will glory. Hindi dito yung mga maraming alam. Magaling akong kumanta, may boses ako. Magaling akong tumugtog. Maaring tatakbo ka na maayos sa mga unang taon. Pero dahil, yun na nga, either nilagay lang natin yung sarili natin o tinulak tayo ng, kung sino man tumulak o humila sa atin eh. Depende eh. May hinila, may tinulak. Iba pa rin yung tawag. So, iba yung tinawag sa tinulak at hinila. Grabe, no? Kaya nga yung mga tinawag, ang tanong ko po ngayon, ang panawagan ko ngayong gabi, check natin yung tawag ng Diyos sa buhay natin. Totoo ba yung tawag? Kaya nga si Apostle Paul, I was not disobedient to the heavenly vision. O King Agrippa, ang dami ng mga injustices na naranasan ko sa pagsiserve kay Lord. Pero sabi ni Apostle Paul, grabe, patong-patong yung mga injustices sa kanya. Ngayon, gusto niyang humarap sa emperador ng Rome, kay Nero. I'm a Roman citizen, sabi niya. Grabe na. Pero ang daming mga injustices ko, pero hindi ako matinag, hindi ako mapa-stop sa pagsiserve sa Panginoon at pagpipreach ng gospel. Bakit? I was not disobedient to the heavenly vision. So, yun na pala. Iba talaga yung tinawag. Then, pagka naintindihan natin, na-appraise natin, na-value natin to, sana ito ngayong gabing ito, may repentance tayo. Bakit nga ba napabayaan natin yung tawag natin? Baka naman, yun ang problema. Tinulak, tinawag, nasilaw. Ayun. Patay kang bata ka. Yun pala. Ito po yun, tatlo pala tayong haharap sa Panginoon. Yung mga tinawag na totoo, at aharap sa Diyos siya na faithful, true and faithful. May sinabi naman dyan eh. Sino nga yung mga kasama ni Jesus Christ dun sa kabayo? Pagbaba ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ. Ulitin ko po Ano yung mga katangian ng mga kasama ni Lord Jesus na mga glorified saints na bababa sa langit? Ano ang tawag dun sa company? Doon sa mga nakakabayo, nakasakay. And with Him ay may company na tatawagin silang called, chosen, and faithful. I stand corrected, something like that. Yun ang sinabi po, Hindi po sinabi ni Roderick Tesalona yan. Doon na sa vision na bumababa na si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, nakasakay sa puting kabayo. Ayan, Revelation 17:14. This will make war with the Lamb, yung Antichrist. Hindi natin alam, baka kasama kung sino-sino mga nandyan sa mga suwail na bansa, yung mga buli-buli dyan ng mga bayan-bayan, lalo yung bansang dragon na yan.
O, di ba, yung lam yung kalaban nila. Ito, magandang balita to. Just in case na bago siguro pakawalan ng China yung mga nuclear nila na yan, bago kumawala yung mga nuclear nila na yan, itong mga dragon na ito, bababaan na sila ng kordero ng Diyos. And the Lamb will overcome them, for He is Lord of Lords and King of Kings. At sino yung mga kasama ni Lord Jesus Christ? Makakasama ni Jesus Christ, ni Lord. And those who are with Him are called. See, nakita nyo? Hindi cold. Ay, maraming Christians naman, dalawang klaseng Christians. Merong called, C-A-L-L-E-D. At meron naman mga cold, wala nang LED, hindi na umiilaw, C-O-L-D. Cold Christians, babu. Called, chosen, and faithful. Yun. Yun o, klaro. Mga minamahal. Malapit na po yan. Sobrang lapit na yan kasi nag-aalboroto na yung dragon Muusok na yung ilong Di ba sinong kalaban nila dito? Yung dragon. Bababa yung kordero ng Diyos. Bago niya mawasak yung buong mundo, bababaan na siya ng Savior ng sanlibutan. Pero may mga kasama si Christ. Yun, called, chosen, and faithful. Kaya nga, pag-isipan natin, huwag ka munang pumunta kung kaninong sister o brother dahil hindi nila alam yan. Kaibigan mo, hindi alam yan. Bawat isa sa atin, humarap sa Panginoon sa altar. Huwag ka na magtawag. Kahit si pastor, huwag mo. Tayo lang ba? Mag-spend ka mag-isip ka. Gusto mo sa kwarto? Gusto mo sa opisina? Magtanong tayo, tinawag ba ako? At kung meron, praise the Lord. Gaano kahalaga? Yun yung sinasabing appraisal of your calling. Gaano ba kahalaga ang calling na yan? O may mas mahalaga, kaya hindi na nga, sabi ko nga, may tinulak. Yung tinulak, magagaling yun. Nagpipresenta minsan yun. Tinutulak nila yung sarili nila. Or may nagtulak sa kanila. Kadalasan, itong mga natulak na ito yung mga natukhang, mga minamali ng mga kapatid, Di ba? Na, itong mga tinawag, faithful ito. Lalo kung makuha nila, maintindihan ng mga tinawag kung gaano kahalaga yung calling. The word halaga means value. Naintindihan niya yung preciousness ng tawag. Kaya nga may halaga. May halaga ba? Alam ko naman tinawag ako. Kaya lang, yun. Kaya lang what? Kaya lang, hindi pastor, hindi ako tinulak. Talaga mainit ako kay Lord dati. Alam ko naman tinawag ako, mahalaga. Pero nagbago na ngayon. Bakit? Kasi may mas mahalaga akong nakita, patay. Ibig sabihin, mas mababa yung value ng tawag ni Lord kumpara doon sa mas pinrioritize na natin ngayon. O nakabura doon sa tawag ng Diyos sa atin. Bakit nga ba nabura? Nawala na sa pangitan natin. Hindi na natin nakita. Simple lang po ang salita. Silaw. Ayun Yung mga may ilaw na tinanggap kay Lord, yung may mga ilaw na sa loob, hindi na po yan masisilaw. Sila ngayon ang magiging ilaw. Now, ang problema, pwedeng mawala yung ilaw natin, mawala yun, tatanggalin, di ba? Sabi tatanggalin ko yan pag hindi kayo mainit na sa akin. Kasi may nakasilaw, meron tayong nakitang para bang mas gusto na natin, mas mahalaga. Na isa sa isang tabi ko po muna ito kasi talagang ang topic ko ngayong gabi, nandito klaro, submission. Kasi nga, lahat tayo dapat maging katulad ni Jesucristo. Maraming paksa ang submission. Kung gusto natin, pag sinabi po yung submission, kasi kanina calling, pero ito isisingit ko na lang po. Kasi ito talaga dapat yung paksa. Kaya lang malakas yung tulak Yung leading ng Espiritu Santo sa akin na ma-open.
Romans chapter 13 ay isa sa mga matitinding panggising ni Apostle Paul na alam niyo po itong sulat niya sa Roma at saka sa Epeso ay magkatulad na magkatulad. Lalo na yung Romans, yung mga ano na, no? 10, 11, 12, 13. Yan na. Sabihin na po natin, simulan mo from 10 to 16. How many chapters will that be? Parang 7 ba? 7 chapters. Oh, wow. The last 7 chapters ng Romans, ipanawagan ni Apostle Paul. Di ba last time na nag-preach ako dito sa same, ang topic ko din tungkol sa gabi, paano na magliliwanag na anong gagawin natin. Thessalonians, ganun din. Yan ang mga paalala Pastor Rick, anong gagawin natin ngayon na madilim? Di natural, bumalik tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Nalulungkot lang ako kasi minsan mga Christians minsan nagiging political na rin. Submission po to. Sa ibang setting, i-discuss ko po ito ng mas himay-himay. Pero ngayong gabing ito, tututok lang ako sa Romans 13 lang muna. Kasi pag sinabi niyo pong submission, nakita niyo po, Mission Sunday, alam niyo yung ibang mga evangelical Pentecostal, meron silang special Sunday kung tawagin mission. Alam nila may mission. Alam nilang may Great Commission. Ang ganda lahat yun. Pero how many ang nagtuturo ng submission? Dapat tayo mission-oriented. Dapat tayo nagpa-participate sa Great Commission. Okay. Pero mahirap natin gawin yan na wala tayong authority. Dahil sasalang ka, pupunta ka sa baluarte ng dyablo. Huwag kang pumunta dyan na hindi ka punong-puno ng power ng langit. Kahit ismul-ismulin mo yan Diyos ng sanlibutan, may power yan. Si Lord Jesus Christ, kaya nga lang nagpunta sa baluarte ni Satanas dahil natanggap niya ang kapunuan ng Espiritu Santo. Pero bakit nga ba nakuha ni Christ Jesus yung punong-punong Holy Spirit authority? Dahil nag-submit po siya. Don't step into the enemy territory without full authority from God. O yung mga mayayabang na Christian na maraming alam, subukan natin yung yabang. Iharap niyo sa mga demon possessed. Mga minamahal, Iharap natin sa mga matitinding hindi ka sasantuin ng demonyo. Mga minamahal, lalo kung wala tayong divine authority. At ang susi sa heavenly at kingdom authority, submission. Kasama dyan, kaya nga na word ni sub. Maraming mga iba gusto kagad magkaroon ng position, matataas na position sa simbahan. O kahit hindi siguro matataas, basta sama o gusto magkaroon ng position. Pero ang hindi niya nakita, yung position niya doon sa church, doon sa flowchart ng authority, ang tanong hindi tayo pwedeng maposisyon sa flowchart ng authority ng Diyos kung tayo ay oposisyon sa delegated authority. Dalawa lang po yan. Kung oposisyon tayo, nakita niyo yung word na opposition, wag na tayong umasa ng posisyon. The best position is to be under authority. Ulitin ko po, katulad niyan. Ngayon, nagkakahati-hati na naman itong Pilipinas. Dahil sa bangayang PRRD at BBM. Di may mga Christians na hindi magkakatulad ng pananaw. Dapat maging wise tayo dito, mga pastor, lalo pastor tayo. Lalo kung pastor ka. Hindi ka dapat madala sa mga haka-haka ng kung sino-sino lang. Kaliwa kanan, PRRD, BBM, ang sasagot ko lang po ito. Pastor ka, Christian ka, anong sinasabi ng Bible? Yun. Hindi yung sinasabi ni Vlogger 1, Vlogger 2,
vlogger, left vlogger, right vlogger. Huwag ka maniwala sa mga vlogger. Yung mga vlogger na yan, karamihan, bablogin ka. Bublogin ka. Kung Christian tayo, stand on the word. Oo, ano nakalagay? Kung sino yung nilagay ni Lord na authority dyan, kay Dabawenyo man yan o anak ti Amyanan, Ilocano, kung time niya na siya yung nandyan, suporta at submission ang dapat ginagawa ng isang righteous, godly citizen. Hindi da mag-oppose. Rebellion is always of the devil. It's witchcraft. Wala pa akong kinakampihan dahil wala namang perpekto. Kahit sino pa ilagay mo dyan eh. Tagalog man yung presidente. Bicolano man yung presidente, meron na ba? Ilocano man yung presidente, Kapampangan man yung presidente, Bulanon man yung presidente, Dabawenyo yung presidente. Ang tanong, kung sana yung presidente, hindi malalagay yan dyan, kung hindi ang Diyos yung naglagay dyan. Ano sabi sa Bible? Ako, Bible lang po eh. Meron pa ba? Hindi, kasi sabi ni ganito, sabi ni ganon. Sabihin nyo kay Lord dyan, pagdating sa langit. Ang sabi, let every soul, Romans 13 ito let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that we are ordained of God. So, di ba si Lord Jesus Christ nga eh. Ngayon, nandiyan magkakabukingan yung mga false at true servants. Nakita nyo, anong ginagawa ng disappointed son of God? Self-appointed, disappointed, false messiah. Kala ko, anak ka ng Diyos. Ang lakas-lakas pa naman mag-preach yan. Nakapanood pa naman ako ng sermon niya na pag hindi daw tayo naniwala sa kanya, hindi tayo maliligtas. So, bakit ngayon nagtatago? Hindi daw maliligtas pag hindi naniwala sa kanya dahil siya yung tagapagligtas. Bakit ngayon iligtas ako sana ng mga membro ko? Diba? Nung si Lord Jesus Christ, wala ngang kasalanan si Christ, aarestuhin. Lumaban ba si Christ? Siniraan niya ba si Herodes, si Pilato? Kumontra, hindi. Nag-submit si Christ. Nag-submit si Christ. Yun yung totoong Son of God. Nag-submit. Nag-submit sa Diyos. Bakit? Alam natin si Pilate, hindi godly. At alam din naman natin yung mga religious hypocrites na si Annas at saka si Caiaphas, hindi po mga godly yun. Mga talagang demonic na those are wolves in sheep's clothing, these religious leaders. Karamihan ito, even si Herodes, lasing na lasing pa, hindi na si Kristo. Magdamagang party pa yata, bangag pa nga nung sinisentensyahan si Christ. Makita ninyo, pero hindi nilabanan ni Christ, di ba? Bakit? Dahil meron na silang agreement ng ama niya doon sa Garden of Gethsemane na sa likuran ng lahat ng haharapin mo is God the Father. So hindi niya tinignan na si Pilato, hindi niya tinignan na, sabi niya, you will have no power over me except it be given to you from above. Na sabi ni Christ, di ba sabi siya ni Pilato, oy, ikaw magsalita ka na ha? Yung mga bagong Son of God ngayon, ang daming salita. Pero yung totoong Son of God, wala halos salita. Di ba? Siniraan pa yung presidente natin. Kung sino man po yung magiging presidente, pag Christian ka, lalo kung Christian tayo, pastor, wake up call na to. Iwas-iwasan natin mamulitika. Hindi tayo one judge, only God. God is the judge. We can only pray. We can only pray. Again, we can only pray. Pray, pray, pray. Ngayon sabi ni Apostle ni Pilate kay Christ, alam mo ba na masyado nang galit sa iyo lahat? Ako na lang sana yung pag-asa mo dito eh. Salita ka naman.
Hindi mo ba alam na may power ako? Sabi ni Pilate. Don't you know that I have power? Sabi dito, to have you release. So, di ba? Power to release you or crucify you. Pero sinagot siya ni Christ. Okay? You have no power over me unless it's given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you was... Yan sa Bible. Ibig sabihin, kinilala ni Christ na lahat yun gawa ng Ama niya. He was never a judge during His judgment. Jesus Christ, the Creator and the Supreme Ruler and supposedly magiging judge sa last days, siya mismo nag-undergo ng judgment. And during His judgment, He didn't practice yung sarili niya as a judge. He gave in to their judgments. Yun. So mga minamahal, kung ano yung mga panawagan sa Bible, lalo na kung ang profesyon natin, minister of the word, hindi lang yung calling paglaban mo. Paglaban mo rin yung pinangahawakan mong salita ng Diyos. Yan po yung ilaw eh. Hindi ka pwedeng kumalaban sa madilim. Kaya ako po ito, tapos na po tayo. Kaya ito po ang pinapreach sa akin ni Lord o pinashare sa akin ni Lord ngayong gabi. Kasi padilim na po ng padilim. Anong ilawan natin? Ano bang ilawan natin as a Christian? Kasi ano ba tayo? How do you call yourself? Lahat naman tayo dito puro. Wala naman sigurong Buddhist dito, walang Hindu. Or, hirap na magsalita. Pero, karamihan tayo dito, puro Christians. O anong gagamitin mo as a Christian? Di ba ito? Ito yung ilaw. Pag hindi natin nawakan yung ilaw, di umanap ka na iba ilaw, ganun lang naman po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat dahil marami pa po ako i-share sa atin. Ang mga napansin niyo siguro, kadalasan ang mga sinishare ko na po sa inyo, mga panghuling araw na asal, pangungugali ng bawat believers na dapat matagpuan ni Christ pagdating niya. Dumating siya, praise the Lord. Hindi siya dumating o may mangyari, at least, ano man yung mangyari, handa tayo. Hindi ko alam kung ano din mangyayari. Hindi man ako Diyos, ano po? Lingkod lang po ako ng Diyos, hindi ako Diyos. Hindi ako yung nagdi-decide kung ano. So ano man yung mangyari, laging handa. Maging handa lang po. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na sana nangusap po kayo sa aming mga anak ninyo. Ako po, wala naman ako iba i-share sa kanila. Hindi ko naman pwede i-share yung mga balita na ng mundo dahil ang dami ng balita sa mundo. Ang pwede ko lang pong magawa ay i-share yung ilaw at kaliwanagan ng mga panghuling tagubilin or instructions na binigay sa amin, ibinaba sa amin. Na ano dapat kami ngayong mga panahon na ito. Ano dapat yung takbo ng isip namin, hinahawakan namin, nilalakaran namin, pinupusuan namin at ginagawa namin. Lord, salamat. Dalawa kaagad. Malaking bahagi is about the calling. Mahirap nga naman kami maging committed, involved at aligned kung hindi pa namin naintindihan kung ano yung calling. Saan ba kami magkukumit? Kung wala naman kaming naintindihan sa calling ng Diyos sa buhay namin. At the same time, Lord, yung submission. Kasi nga, mahirap naman kami na nandoon na sa mission at Great Commission na wala naman kaming authority na nakukuha lang sa submission. So maraming salamat. I-bless niyo po ang bawat isa, especially yung nagmamahal at sumusuporta sa amin, Lord, sa gawain ito ni Kristo Jesus. All the glory goes to your Father in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa amin sa Bagong Sundalong Kristiyano.